Happy Sabbath mga igsoon. Pagkaanindot sa itong alabiton ng igsoon, no? Jesus be glorified. Jesus be magnified. Kamusta man na itong kinabuhi mga igsoon? Kamusta ato ang tibok simana? Ano ba'y malipayon diri? Ano na ba'y kaguol? Ano na ba'y mga problema? Actually, igsoon, ang atong tupig karon bigas. Wala. Technical error kadali, ano? Okay. Anita sa ato ang K-text. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. Igsuon mo kinang K-text karong Sabaduha o ang atong topiko mao ang what is the purpose of life? Kining pangutana igsuon peting dali ang pangutanahon pero lisod kay tubagon. Unsa kaha nga to ang purpose atong kinabuhi? Kinsa may makaingon kanato diha og nakahibalo unsa purpose atong kinabuhi? Nganong natao man ta? Nganong ano yata sa kalibutan? To survive. To survive. Isa pa ilain na makasulti. Unsay purpose atong kinabuhi anhing kalibutan na? To live. To live. Sige, walay mali na mga tubag. Isa pa? Okay, to serve God. Actually, soon, sa gamay pa ko sa kong kinabuhi, adun ako yung mga pangandoy. Naglisod ko o nangutan ako sa kong sarili, unsa kaya akong purpose sa kinabuhi? Kay ang akong kinabuhi, dili man sama sa uban, nahayahay. Pero bago ta magpanayag soon, magampo kita. Dalaga ng Diyos, dagang salamat ining panahon na din imo kong igamit aron sa mensahe sa pulong ni mo, Lord. O inahot unta na kinimatun-an na mo o makahimaya sa imong ngalan. In Jesus' name we pray. Amen. Sa gamay ko kigsuon, nakumpara na ko akong mga kauban sa musilingan na adunahan. Samantalang ako yung taon, hindi ko kapalit og dulaan. So, nangandoy ko na kung ako mo dako, makakwarta ko, mapalit ko ang mga dulaan na. Sa karon, nag-eskwela nami, sa eskwelahan, naglisod naman ko og kining pangandoy sa kung ingon na makatrabaho og tarong na kung classmate na katong dato o dunahan, maayo sa klase niya ako, di kabulo, maglisod ko basa, maglisod ko sulat, o na-discourage ko sa akong pangandoy. Sa dihang na-discourage ko, kailangan ta mo survive. Tinutingon ni survive. Kailangan ko maningkamot aron mahuman ko sa kuang grade 1, grade 2, grade 3. Sa dihang niabot ko sa kong high school igsuon, nakadunag yung mga problema sa pamilya, nagkagubot nami, minghawa ko sa mua o nagsarili ko sa akong kinabuhi. Bata pa ko sa kanyang high school ko, wala na ako sa akong ginikanan. Hantod karon, wala na yung puyo sa akong ginikanan. So to survive, mo ko na ako ang hunahuna kaniadto ang kinabuhi, kailangan ta mo survive. Okay. O tungod anang word na survive, nawala ang ako ang ginatawag na pagpangandoy sa ko ang gusto mahitabo. Ingon ko sa gamay pa ko, gusto ko mahimong engineer. Kaya ang engineer, nindot kaayo. Igo ora mo kuman ang mga trabante mo trabaho. Galing ko lang mubasa og plano, apan ang naghimong sa building matupad sa kong anak, dili man na kung magdako nako gusto ko maghimong building. Anak kong anak si Junjun, no? Ingon siya, kasi mag-engineer ka anak. Ano siya, dili ko mag-engineer nga naman. Dili man engineer naghimo sa building, ang katong mga workers. Tinood, ang engineer galing ko draman, ang mga workers may gapala gahimo sa building, which is true. Ug akong pangandoy, baliktad, dili po gusto mag-workers, kahago anak, kaya kay sa engineer, dako pag sweldo, no, lingkod-lingkod, mga saba pa. Pero ang mga trabante, gamay sweldo, pero mo'y mo pala, mo'y mo tanan. So inana ang pangandoy sa una. Apan sa dihang pagskwela nako, di mo ko bright. Ko pakyas, di ko kaya na mag-engineer. So nawala ang ako pangandoy. So nibalik ko sa katoy na tawag ato to survive. Aron mabuhi. Sa kung pagkalayas sa moang balay,
Niadto ko sa lugar sa Turil sa Davao City kung dahil nyo dito, no? Naglisod ko survive. Kasa mo kumukaon sa edad na ako na second year high school, pero edad na 12 o 13, 14, mga anang tuiga, no? No, naglisod ko survive. Ang gihimo na ako, niadto ko public school. Sa public school, libre ang eskwela. Ani, naibayad na 175 isa ka tuig o magpagupit. Nya, na ako'y dalang 200 ato. So, sakto rin yun, nagpag-eskwela ko, ni purpose ko atong eskwela, ang purpose na ko, dili ingom eskwela, kundili mga yung pagkaon sa kong classmate kada udto. So, ang ginahimo na ko igsuon, pag-eskwela na ko, mga ko kanon sa 40, may public school man, 40 ka classmate ko, no? Karon dalam na akong card na ko, nagpa-enroll ko, ana naman sa una, nya gibutan ko kanang nindot na question ni hawa ko. Kundi ko diri mga bright ato sa pinakalas sa classroom. Kay para medyo arang-arang ko dito, arang-arang ko math anong panahon na mo po ng subject. So mutudlo ko sa classmate ino nako, dalahi ko kasudan gamay ha. Nyang kanong dali lang kay kada classmate ako pangayoan ako sa una magud nagkananan sa una, ilalom sa kulubinan, sa gingan. So dito may mga dili para sa private school na nagay mga lamisa, mga bangko. Apan na kantin, apan sa public school, paggawa sa classroom sa likod. Kalubinan na siya o kasagingan adto manglingkod kasagbutan magtapok mintanan. Ang uban kat-kat og kahoy ito mga Ginahimo na ko magkukog down saging, mga ikog kanon isa-isa sa classmate og duha mi anak di lang ako. Mao na akong kinabuhi sa una. Ya, mga sudan ginagmay hantod makakaon. Ang sugod sa pag-eskwela ang lisod ko kay di pa nako suod. Apan tungod sa ginatawag to survive, ako kanang mahimo. No? Sa diyang wala ko damha na ginahimo sa kada adlaw, naabot naman ang unom ka bulan sa eskwela, ko uyahay naman yung ginabuhi na ko diri. Wa ko'y ginikanan. Yung dito ko matulog sa eskwelahan. Ang kauban na ko security guard. O ang security guard, iya kong tabangan, o pakaunon, niya mo eskwelahan doon sa kanang diskuhan. Mao na napugos kog tuon og sayaw kay tungod doon sa diskuhan, atong disko, way mo pugong. So, murag hayahay akong kinabuhi kay wala naman ko'y plano, wala na ko'y basta to survive. Sa dihang abot na panahon na maluyag yung kita, murag sumul na kaayo. Yung ko, mo naman lang akong kinabuhi, pero minti, saon man ako ni. O wala ko gahuna-una na human ko eskwela. Nya anak ko, saon ako ni. Kung mga classmate, kumplito, mo eskwela, naay sila, ako sanina, duha ka buok, isa ka polo, isa ka puti shirt, labahan na nako kaya ang sulahan na mo, na may poso na tutinyo sa tubig, away sabon-sabon. No, walay kwartahay. Sa dihang naabot na panahon, nagustuhan po na ako na improve, increase akong life. So, ang gihimo na ko is, nakita na ko na yung mga jeep turnuhan, naghimo ko ginatawag na dispatcher. Kaya para maka-income, para na po mapalit sa akong sarili. So, dispatcher ko, so pag dispatcher na ko, nangarap na po ko mahimong konduktor. Kaya ang konduktor may muhatag sa dispatcher. Oh. So, nahimo yung konduktor igsoon. Pag na ako'y konduktor, paabot sa klase na ako rin ay kwarta. Oh, kaya kung mga classmate, mga pobre mampod. Ikaw na eskwela, tagpiso ng bawon ng konduktor ko, ga-income ko, kada gabi, konduktor ko. Pag umasa sa klase, alas 3, taagad ko sa jeep, konduktor ko, napo ko'y bahin sa driver, o napo ko'y kupit. Oh, may kinabuhi sa unos konduktor. Dapat, mayaw ka sa mat, ang driver, di kasi usaw niya compute, di good shot, ano naman siya kupit, nga wala, kumplito man ang remittance, at ito mo sa kambyo, makupit. Paghatag sa kaning atag na ko ang kambyo ko, unya na daya ang kambyo. Oh. Hantod makalimta na usahay sa napulo ka buok na kanang na isa duha di na kalimot sa kambyo na. O imo na tong ginansya. So sa kada round trip sa tulo ka gabi, tulo ka round trip man among ginatulil og agdaw pa man sa unang panahon taga Davao dili ka baluan na. Kakwarta jud ko na jud 20 pesos. Pagpos ko na ko'y dato, na ko'y 20 pesos na libre po kanon, libre sudan, mga classmate. No, nya kanang panahon na kay uso kini lagi walay giya sa ginikanan nigsuon pati pa itayod layas ka. Kung unsay uso na makita nimo mo ibuhaton nimo. Sigarilyo uso Ruben Padilla god. Paupaw din ko, pagkalo-kalo din ko Ruben Padilla. Nya kay ito man ta, imbis Ruben Padilla, Bibi Ama tawag, ang tawag sa kuha, Boy Negro, no, baliktad. So, pag survive na ko ato gusto ko mahimong driver, kailangan man ta mo gastos.
ug naningkamot jud ko tuog drive sa jeep kada gabi mula bay basura inog ginang tagay sa jeep ako hinlo sa jeep way problema ako ginahugasan ako nang kanang limluan para lang maka-drive ko hantod nahimo kong driver. Kaya nagkalisensya na ko igsuon nakaingon na po ko mausab na po ng pangarap na to gusto na po ko mahimong tag-iya sa jeep, which is true, no? Nakita na ko na unsa man gyud ang kinabuhi, naglibog jud ko ngano man ang hayahay kay ako ang tagiya sa jeep hayahay tan-aw na mo ana hayahay kaayo ang tagiya sa jeep no kay igura mo dawat og kwarta samantalang kita driver konduktor o kayo tibok adlaw ni ermitas sa mo dito kamaayo sa Ginoo igsuon abot ako third year gi-adapt ko og sa mong classmate og iyahang kinabuhi iyahay og nahuman ko high school na hayahay kaayo og pagkahuman ako high school igsuon nangarap na po ko makita akong ginikanan. Kay bulag man akong ginikanan, akong inahan, huwag ako nakita na for how many years. Niadto ko Manila, instead na paiskulahon ko atong nag-adapt sa kuha, maulaw naman ko kay halos sila naman tanang gastos. Ako ang gusto makita akong inahan. Niadto ko Manila. Sinangarap ko matong Manila na makita ang inahan. Niadto Manila na way nilhan. Hala, pataka na ko pangita, pero nakita gyapon akong inahan ako sa City Hall, sa Quezon City. O pagkita sa kong inahanan ko, pwede na kong lipaya. Apan nang inahanan ko, nasya ko. Pwede niyang lipaya, pwede hilakan. Ay, ikaw akong anak. Boots ba ko ang Boots, ikaw na anak. So, sa unyang gabi, ato ta sa balay kay maghanda ito, taga-adig regalo. Sa dihang pag-ato na ko ng silang balay, pwede na kong lipaya, o saan ang regalo na ikaon. Itagaan mo ko ng suyop-suyop, bitaw na kuan. Ay ko, unsa man, ma? Sa kini uso din sa Manila room, kini first class ni bato ang kumanto to basta usa ka bugi na mawadyo ko katilaw anak no inahan man ako kay mo may andan di ba so nakaingon ko mo ang kinabuhi sa tao nag-expect ko na ang inahan ako may mugiya kan ako mo pay mo hatag o kadautan akong ginainahan ma dili ni sa pwede usbo na to dili ni pwede muhawa ko usab si mo ako ipadayon nato ni niani ko para ma-feel na ko as inahan, ang ginikanan ako, dili sama sa ingon ani. Sa anak, taga-Bukid jud ka. Sa syudad, mo nang ni uso. Bisan asa ka. Unya, high school ka. Wala kay tato. Ang ko, naunsa man tao ng inahan ako, ng inani man. Pero inahan ako, yang sa istorya, survival sa Manila. Yang giningon sa ko, ang kinabuhi anak is survival. Ang inahan po nako, nahimo siyang kontraktor sa Manila, nidato siya pag-ayo dito sa iyahang pagka-survival. Ang iyang naman midwife. Pero iyahang project dito, ang iyang mga tauhan, pitok engineer. Asi mga tauhan, di sa engineer, maayo kayo maayo kayo mga ano. Pero kung pangayuan ni mo kwarta, mingaw na perminti, na, wag tay kwarta kini palita og dump truck. Ni palita bulldozer. Wag ko ikahatag. Inkuma. Maulit ko sa kining Mindanao kay gusto ko mabalik ito kay di na ko kaya ang kinabuhi diri. Di na ko kaya, wala nanibago ko. Although bugoy ko sa akong high school time, nahimo ko apil-apil ko gang, apil-apil ko ganang riot, apil ako na preso sa kabataan unong kabuang. Mo ko ginikanan, no mo ko magbuot sa ko. Ako yung magbuot sa akong sarili. Pero sa panahon nagkalisod ko makaingon ko, unsa man ang kinabuhi? Unsa man ni? Niabot na panahon na isa ka December, Katoliko man ko, ato og simbahan Christmas to no kanang dapat na sa tawag na kanang simbang gabi ko sa ano Misa de Galiona bibo kaayo nya kanang turil sa una halos kailaran naman tanang tao gamay pa na ang mga classmate nako nang ginikanan niabot ang panahon na bibo pa ko hantod kanya-kanya kawala og nabilin ako na lang sa Kristan petig yung paita og nihilak jud ko di ginako malimtan ana jud ko dito luhod ko Ginoo unsa man ang kinabuhi ngano inani man ngano unfair man sila na ginikanan ako wala kumuli pa ko dito di magsinabot sa kong stepmother na sige lang mig-away sige lang ko kasaban no o kini pa usahay pagka guys ng ulo kini mo gisulos tong nahuna na kita kanang dili tinud anak kung kasaban ta mo rebuild din ta no so abi nako mali ang gihimo sa kong stepmom pero tama di ay giya dito sa pag-improve pero ang ako ang sulod sa kong mind kay ingon sa mga silingan na di mo inahana ang nakasab-an ka
So later na ko realize na katong na-Adventista na ko. Balik tayo sa atong kinabuhi. Unsa man ang purpose ng kinabuhi? Kung atong basahon ani sa kining sa Biblia, layo kaayo ang meaning sa purpose ng kinabuhi. Dili di ay ingo na survive. Dili di ay ingo na kailangan ta mabuhi pinagi sa tuang pangandoy, pinagi sa tuang kwarta na dapat natin mga butang. Ang kinabuhi adunay duha ka klase. Magandi parang iso na kaya di na akong klaro siya ng medyo idara na gamay, no? Okay. Adunay sa klase igsoon. Ang isa ginatawag og physical life or temporary life on earth. This is the life we're experiencing in our human bodies is a temporary and limited. Ingon sa Genesis 2:7 says, "Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils in the breath of life, and the man became a living being." Mao kini ang kinatawag nato igsuon na kining physical life mo ni karon ang naa karon sa tuang kalibutanon. Kini kuasa ta karon. Mao na kani atong nasabtan na kung atong tan-awon kung ang kinabuhi isa lamang, mao ni atong nasabtan apan wa ta naguna-una na adunay ikaduhang kinabuhi. Okay. Giingon sa Hebrew 9:27 says, "Just a people are designed to die once, and after that, to face judgment." So it means, nay judgment, no? Nay judgment na mahitabo kung mahuman ta aning kinabuhi. So it means, nay ikaduhang kinabuhi. Okay. Sa ikaduhang kinabuhi igsuon, mo kini ginatawag na spiritual life. Ang spiritual life adunay duha ka klase: internal life with God or separation from Him. Internal life with God, those who accept Jesus Christ as their Savior will receive eternal life. Ingon sa John 3:16 says, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life." Sa ikaduhang life, now ikaduha, muna yung natawag na spiritual death, which is internal life, separation with God. Those who rejected God will face spiritual death, which means internal separation from God. No? Romans 6:23 says, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Igsuon, mo kini ato pagabantayan. Sa ikaduhang kinabuhi adunay duha ka klase, which is for short atong nibalaan, maadto ba kita sa langit o maadto ba kita sa impyerno? Mo na igsuon ko aduna tay pangandoy sa kinabuhi, dili ta magpangandoy aning kalibutan na kay tungod temporary lamang. Sama sa ingon, ang atong kinabuhi karon temporary lamang. Kung mangandoy ta adto ta sa ikaduhang kinabuhi. Ani kita karon sa kinabuhi ni King Solomon. Okay. 1 King 4:29 to 30. God gave Solomon wisdom and very great insight, and the breadth of understanding as measured as the sun on the seashore. Solomon's wisdom was greater than the wisdom of all the people of East, and greater than all the wisdom of Egypt. King Solomon is the best known for his wisdom, which according to the Bible, remember maigsoon katong adunay isa ka bata na giangkon sa duha ka inahan, di ba? Lisod kayo kung ikaw lang ordinary na kang tao, lisod kayo mo just kung moangkon sa maglibog kisa mo tinuod na inahan ani bata, di ba? Pero sige himo ni King Solomon, iyahang buhatong pikason ang bata ug makita nato kung kinsa tinuod na inahan. Kay makita mo gyud ang reaction sa tinuod na inahan ug katong nagpati-atik lang na inahan. So inana ka maalamon si King Solomon. Og aside ana, si King Solomon nag-rule
sa ilahang lugar. Israel's increased economic expand, he established trade alliance, built a powerful army, and nagahimo sa mga kabildingan sa ilahang lugar, ug ang usa ka nahimo niya ang first temple in Jerusalem, which became the central worship of Jewish na mga katawhan. Okay. Ano na kita sa purpose of life? Can be understood into 3 points. First, mo din ang tinuod na ito ang pagabuhaton. To glorify God and fear God. The Bible teaches that human was created to honor and glorify God. Isaiah 43:3 says, "Everyone who is called by name, whom I created by my glory, whom I formed and made." Our lives should be reflect God's goodness, love, and truth. Ang Biblia nag-ingon nga gihimo sa Dios ang mga tao uban ang paghimaya kaniya. Nagpasabot kini na magkinabuhi kita sa pagsunod sa iyang mga gusto, pagkakita sa iyang kinaiya, ug pag-ila sa iyang kamaayo sa tanan niyang gibuhat. Si Haring Solomon human nahimo ang tanan butang sa kalibutan, nag-ingon nga ang tanang butang gawa sa Dios sa katapusan walay kapuslanan. Yes, to glorify God is the ultimate purpose of life. The Bible teaches that we created, honor, worship, and reflect God's glory in everything we do. We created for His glory. Ingon sa Isaiah 47:3, "Everyone is called by name, whom I created the glory, whom I formed and made." Okay, we created for His glory. God designed to reflect His goodness, love, and holiness in the world. Whatever you do it for the glory of God. Even every activities, we can glorify God through our attitudes, actions, and gratitude. Worshiping and praising God bring glory to Him. Worshiping God through prayers, singing, pagpasalamat sa mga makaglorify kita kaniya. So igsuon, mo kini ang ato ang obligasyon sa kinabuhi. Kailangan nato i-glorify ang Ginoo igsuon. Pinagi sa ato ang mga pag-ampo, sa ato mga talento, sa pagkanta, o sa tanang butang, kailangan magpasalamat kita. Kaya ang Ginoo mahimaya ana ko ato ng buhaton. Let your light shine in His glory. Living in a way of reflect God's love and righteousness draws others to Him. Jesus came to glorify the Father, and we follow His example. I have brought the glory on the earth by finishing the word you gave to me. John 17:4. Okay, how can we glorify God in our lives today? By worshiping Him. Daygon nato siya sa kada adlaw igsoon. Magpasalamat kita sa tanang mga paghitabo sa atong kinabuhi. Sa pagdaig nato siya igsoon, mag-glorify ang Ginoo. Sa tanang butang sa atong hitabo sa tuwa, magmalipayon ta kung natay kag-ol. Daygon to ang Dios. Kay ang kalibutan igsoon, ang kinabuhi aning kalibutan na karon sa primerong kinabuhi is temporary lamang. Kung aton daygon ang Dios igsoon, makahatag kita og himaya sa Dios ug malipay siya ug mahatagan tag direksyon o pulos atong kinabuhi aning kalibutan. By living obedience sa pagsunod sa iyang sugo igsuon, sa paglakaw diha sa matarong, by loving others, pagkakita sa gugma sa Kristo kanato o sa pagpasaylo sa mga nakasala sa ato. Igsuon pitig yung lisuda, magpasaylo og sala. Piting sayo na basahon apan lisud kay buhaton. Sa diha na kinumdum igsuon na nako isa ka amigo nakasala sa kuha. Isa na ko sa ka best friend. Pero sa pag-away namo, tinuod igsuon, kung sa di mo kay gugma sa baka suod nimo no, kung mag-away mo, pitig yung lisud na maguli. Ngano man tungod sa pride. Tungod sila kaila na kaniya og di nimo madawat na nasinahimo si mo na yun ana. Pitig yung lisuda.
mo na ginaingon, your best friend is your the best enemy. Which is true. Apan igsuon ang ingon ang Biblia, ang purpose ng kinabuhi, kailangan kita higugmaon na to, labi na atong mga kaaway. Apan usahay makaingon ta na, atong bantayan ang iyang hinimo. Kay tungod sa nahimo niya, makalimot kita sa iyang pagkatao. Bantay igsuon na. Kung natay kasuko sa isa ka tao, wala ta nasuko sa iya kay amigo nato siya. Kung dili nasuko ta sa iyang himuan. Busa kung aduna kay kalagot o kasuko sa isa ka tao, ayaw hunanaa ayang nahimo. Hunanaon nimo ang siya. Best friend nimo siya, amigo nimo siya. Pero tungod sa nahimo nag-away mo. Kung mututok ka sa iyang himuan, di mo magkauli. Kay tungod sa pride. Apan kung mututok ka sa iyang pagkatao na siya, makalimtan kay tingog sa pagkaamigo ninyo, mulabaw ang kaayuhan kaysa huna-huna na tautan sa inyong pagkat-conflict. By sharing the gospel, pagsangyaw sa maayong balita, pagiya sa tama, inoon, ang pag-share sa gospel, dili ingon na tradisyon na ginaingon nato na kailangan may balota sa Biblia, may balota sa teksto, kailangan, no, sa pagwali. Pagtuman lamang sa iyang mga sugo, igsuon, nag-share ka na sa gospel. Pag panginabuhi, na anaa diya sa linya sa Ginoo, nag-share ka na sa gospel. Pag panginabuhi nato, sama sa panginabuhi sa Ginoo, makita sa mga tao kung unsa ka kamaayo. Og na-prove na ko na diri igsuon. Kanang atong pag-ampo sa pagkaon nato igsuon, simple kay na siya. Dili lang ingon na nag-ampo ta nagkapasalamat sa pagkaon, kundi naga-share ta sa kaubanan nato og gaingon sila na may pa di ka brado, nakabalo pa di ka moampo, labi na itong mga kauban to Pilipino. Kay suod nimo, makakulos nimo. Kay ako brad, nakalimot niyo kung mag-ampo, pila na katuig. Sa uban mga tawa, pero deep inside igsuon, nakashare ka na. Na ang tanang butang di ay sa kalibutan, temporary lamang, ug ato ka ng pasalamatan katungod ang Ginoo ang naghatag ana. Igsuon, timan niya ang atensyon sa tao. Ang Ginoo nagahatag kanato sa atong needs. Ang problema lang sa tao, ina-abuse nato. Ngano man. Sa pag-anhin nimo sa Dubai, ang imong gipangayo sa Ginoo, magkatrabaho. Tama? Magkatrabaho. Ginoo, tabangi ko, gusto ko magkatrabaho. Sa dihang nagkatrabaho na ka, umingo pa ka, bahalag 3,000 lang sweldo, bahala, basta makatrabaho lang ko. Sa kadihan nakatrabaho na ta, unsa tong gihimo? Kailangan nako og Ginoo og kining cellphone pang communication nako kay kailangan sa trabaho. Tama? Mao kina number 1. Sa kuha. Kailangan og cellphone pang communication nako. No? Sa dihang magpalitog sa tuwang communication, God provides you sa iyong needs. Kaya doon na kay 3,000 na sweldo, kung mapalit kag cellphone, adunay tag 150, tag 200, 250, diha kanang mga branded na Nokia o sa panang mga baratoon. Ang purpose is, imong gipangayo, communication. Di ba? Kung sa mga communication, makatawag, maka-text, maka-Facebook, maka-YouTube, o social media. Tama? Na 250. Apan, ang problema sa tao, instead na needs atong gipangayo, ang atong gihimo, ang atong wants. Diba? Ni palit tao, iPhone 17. Brad Jude, no? iPhone 17. Di na mo gamit og iPhone 13, 14, 17 ko na iya. O, diba? So, mao ka na igsuon ang problema na to, igsuon. Ang Ginoo nag-provide. Karon ni palutag iPhone 17, mingunta na, imposible ang sweldo nimo 3,000 pati iPhone 17. Kaya na may paagi ang mga marketing karon. Magplan lang ka na 250 o na tabi, di ba? Okay. Tinuod na palit nimo. Usa, ang Ginoo nag-provide sa atong needs pero atong gibuhat ang wants. Okay. Sa dihan to follow, igsuon inana na procedure. Nagkaipit-ipit na sa sweldo, nagka-short na. Miingon na punta. Ginoo, tabangi ko, short ka iko.
Unsaon na lang nako ni. Nganong ingunani mong ko. Samantalang si Brad Jude, Apple 17, ayahay kaayo, pating lamiya sa kinabuhi. Samantalang ako inanir ako. Ang sweldo ni Brad Jude na 17,000, ako 3,000 ra. Di ba? So mahimo na ito, magkumpara na po dahil ta sa tuang silingan. Okay? Okay. Kung ato pong tanaw ng kinabuhi ni Brad Jude, ayahay kayo. iPhone 17, ang sweldo, 17,000, pati ibugan ni mo. O magreklamo ta sa Ginoo. Nga nang inaani atong kinabuhi. Nga nang di mo kapareha ni Brad Jude. So, ang buhaton sa tao, mangandoy na po o mga pareha kay Brad Jude. Pero wa siya kabalo sa paabot sa kinabuhi na Brad Jude. Si Brad Jude po, nangandoy po siya og sweldo na 25,000. Sama sweldo ni Brad Allen. Kailangan 25,000. Inana akong sweldo. No? iPhone 17 iyang cellphone, pero gusto pa siya mapalit og sakyanan. Gusto siya magkaroon Ferrari. Hindi masakto. So inana pod. Paabot ka Brad Allen, ato ka Brad Ondoy na pod. Nagsweldo 35,000. No? So, ang kinabuhi igsuon, kung magkumpara kita sa atong mga silingan, sa atong mga kaila, mahimo maguba ang ato ang gihatag sa Ginoo na needs nato. Nakalimot kita atong needs, basic na kayo, communication. Pero atong wants ang atong gibuhat. Mao na magka-problema ta. Ginoo nga no inani man ni. Karon kung natuman na po, gihatag na po sa Ginoo si mo imong pangalan Ginoo maluyon man. Gihatag na po sa simuha ang kinabuhi ni Brad Jude. Sa diyan na po kay Brad Jude. Ang imo na po kinabuhi, nangandoy na po ka. Inaanda lang gyapon. So for short, walay katagbawan ng tao. Walay katagbawan ng tao. Una ang ginayon ako sino ha? Kung naatay trust sa Ginoo, pagsalig kaniya, bisang unsay may tabuos tong kinabuhi, wa tay problema. So ginapataw unsa man ang ginatawag nato na trust, kung unsay needs naghatag to atong dawaton. Ato mo ni apply nato. Kay bisang pag 3,000 mo sweldo, kung ipalit ka og cellphone tag 250, wala ka niyo na every month na another expenses. Di ba? Wala na i-charge. Ang marketing karon ginailad na ang tao. Ginailad na ta na barato kuno hay tabi, pero bayaran gyud mo whole amount. Gidelay lang na siya. Unya ko masipyat pag yung kaana, adunay charge. Giilad na ang tao sa marketing. Pero tanaw na ito igsuon. Dili man nato kailangan og anak kadato. Pero ako naka iPhone 15, no? Naka iPhone 15. Isa ko na iguan ning suon. Isa ko na iguan ni, no? Akong laptop naka-Apple, no? Nailad ako. Inoon igsuon sa trabaho na ko na kailangan ni siya, no? Pero nangadiri jud ko ba kay nani, kay sa trabaho na mo kung dili ka maka-laptop og nani, di man nimo magamit o di ka makuha kliyente. Oh, mo po na siya. Rason na lang na pero tinuod gusto po ko ana. Para masugot ang asawa makakuha ko ana. Okay, panayon tingson. Life is true meaningful when we live not for ourselves but to glorify God. When we put Him first, everything else fall into place. Ano tayo soon? Fear God. Fear God. Proverbs 9:10 says, "The fear of the Lord is a beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding." Wala kini pasabot na magkinabuhi kita na mahadlok apan adunay lalong na pagtahod o pagtahod sa Ginoo. Nagpasabot kini sa pag-ila sa atong otoridad sa iya o sa atong kinabuhi. Okay. Yes, fear God is the central purpose of life, but it's important to understand that what truly means. In the Bible, the fear of God doesn't mean that being afraid of Him. It means reverence, respect, and obedience toward Him because He is holy, powerful, and just. Okay. The whole duty of man, our purpose is to fear God and obey Him. Is bring wisdom, blessing, and meaning to life. Iyang gipasabot niya ang tinuod na katumanan sa kinabuhi nagikan sa pagtahod, pagsidingog, o pagsunod sa iyang mga sugo.
Ang Biblia nagtudlo nga ang pagkahadlok sa Dios wala nagpasabot na mahadlok ta kaniya kundi pagpasabot og lalong na pagtahod og kataha sa iyang otoridad og pagkabalaan. Fear of the Lord is the beginning of wisdom. True wisdom start with honoring and respecting God above all things. Kini nagpasabot niya ang tinuod nga pagsabot sa pag-ila, nagagikan sa pag-ila sa Dios. Ingon nga labing kataas nga otoridad sa atong kinabuhi. Ang Biblia nagtudlo nga ang kaalam dili lamang mahitungod sa kahibalo, kundi mahitungod sa pagkinabuhi nga matarong sumala sa kabubuton sa Dios. Jesus taught the fear of God. Jesus reminds us that we should fear and respect God more than anything else in this world. Nagpasabot na siya lamang ang angay kahadlukan, dili kalibutanong kahadlok, sama sa mga problema, sa mga pagsulay, sama sa mga amos trabaho, o sama sa mga tao naghulga kanimo ug uban pa. Kaya ang tanan sa kalibutan temporary lamang. Mao kanay kisong giningon nato na sa una nahadlok ko, mahadlok ta sa kong kinabuhi sa una na unsaon na lang kaha kung dili ko makasurvive, no? Asa na lang ka ta mukaon. Kay mao gina ato ang kinabuhi karon, be realistic igsoon. Aduna tay kahadlok. Pag abot sa katapusan mahadlok ta tibayad na pud sa ato ang mga obligasyon. Pag abot na pud sa katapusan nison kailangan ta papadala sa Pilipinas kay adunay mga gipangayo. Pag abot sa emergency igsoon, asa man ta manguha ani na, pero kailangan na to i-provide. Pag abot sa atong amo, usahay sa atong trabaho na nakasalata, na late kasabanta kay tungod nakasalata. Labi na sa atong sila, mga salesman, luwi ka na sila. Gapaning kamot kina makabaligya, kay kunti makabaligya, mahadlok na tanggalon. Di ba? Mas may palagi, as tinuod na istorya, mas may palagi ka na sa trabaho, kay di kita gusto malate. Kay mahadlok tatangganon. Aron pa sa pagsimba, bahalag malate, total, may amo. Nakalimot kita igsuon na, ang Ginoo, sa iya ta dapat mahadlok. Kay ang Ginoo ang naghimo sa tanan. Ang Ginoo gamhanan. Ang Ginoo ang naghimo kanato. Ang Ginoo ang maghimo solusyon sa atong mga problema. Ang tao igsuon natutok sa ato ang pangkalibutanong hunahuna. Pag aduna tay problema makalimot kita na instead magampo mosulod sa una-una, ang solusyon mo ni, sa dihang na di na nato kaya, mabalik ta sa Ginoo. Which is wrong igsuon. Mali kay na. Atong unanaon na ang Ginoo ang angay nato unahon bago ang tanan. Amen? Fear God and be blessed. Those who fear God live in His protection, wisdom, and peace. Kini nagpasabot nga, kung kita adunay balaan na pagtahod sa Dios, siya mo panalangin kanato pinaagi sa iyang pagiya, kaluwasan, o katinaw sa unahuna. Peace of mind. Ang pagkahadlok sa Dios wala nagpasabot na mahadlok kita kaniya, kundi sa pagsunod kaniya ngadto sa dalan paingon sa langit. Fear God, not man. When fear God, we don't have to fear anything else. Kini nagpasabot na kung kita nagsalig sa Dios, kita dili na kinahanglan magkinabuhi nga mahadlok sa tao o kahimtang o sa mga moabot pa problema. Managingon ang igsoon. Mas mahadlok kita sa Dios kaysa tao. Kay ang tao, paabot sa panahon, bisan pag sa'y pinakadatos tanan, mamatay lang gyapon na. Kita, mamatay lang gyapon ta. Walay diferensya. Kung ang tag-iya sa mga building na makita na to, peting na to, paabot sa panahon, mamatay lang gyapon na. Di gyapon nila madalanan. Bisan pag aduna kay 10,000 hektar sa kalibutan, pag ikaw namatay, ang kailangan na nimo, gamay lang kayo na yuta para sa lungganan. Di na ito na madalatanan. Unang dili kita angay mahadlok sa Ginoo. Kay tungod, ang tao,
makapatay kanimo physical. Pero ang Ginoo makapatay physical ug ang ato ang spiritual death. Mo na ato bantayan sa ikaduhang kinabuhi. Muna isuon ko mangandoy kita. Ayaw tanaw ang kalibutan na karon. Kay matud pa ni Salomon, temporary lamang ni. Adto ta sa ikaduhang kinabuhi mag-focus. O pagbantay, adunay duha ka paingnan, eternal life with God o eternal life separation with Him. Kung sa Bisaya pa, langit o impyerno. Ana ra kadali. Kung mangandoy ta ato taglangit. Kay sa langit walay katapusang kalipay, walay problema na tanang atong mga ginapangita diri sa kalibutan. Kay kung sa kalibutan sige tag pangandoy, pero pag maabot diha ay nanapay isa. Sama sa example, sa unang panahon sa gamay po nangandoy kog night rider kay mo ni palabas sa unang sikat. No? Kasi sa panahon na to, mo pinakasikat na sakyanan, mo istorya ang sakyanan, mo transform na siya. No? Nangandoy ko anak. Pero sa panahon karon, ang night rider, laos na. Di na mao. Naanay Ultraman, Transformer. No? Ang sakyanan, mahimong sa usa, daghan na kayong technology. Naanay mga Ferrari, naanay mga ano. Mo na giniingon, ang usa ka butang na pinakasikat ng adlaw, ugma, di na po na siya maong sikat. Mo na ingon, kung mangandoy ta pinaka the best. Asa man ang pinaka the best sa kalibutan, wala igsoon. Kay kung mo na ang best karon, ugma, di na siya maong the best. Ang tinuod na pinaka the best ngadto sa langit, kay ang langit igsoon walay katapusan. Forever nato nang malipayon o makita nato ang kahayag ngadto sa langit. Amen. Okay. Ikaduha, to love and serve God by keeping His commandments. Jesus summarized the greatest commandments in Matthew 23:37-39. Love the Lord with your God with all your heart and with all your soul and all your minds. This is the first and greatest commandments. And the second is like, love your neighbor as you love yourself. Life's purpose includes loving God and showing His love to others through His service and kindness. Obedience to the Lord's law is not just a religious duty, but the essence of living in a meaning life. For this is the duty of all mankind. Loving and serving God by keeping His commandments is a daily commitment that transforms our lives and bless others. Here's the practical ways to live this out. Love God your whole heart. Iyang gipasabot nga ang atong gugma sa Dios kinahanglang bugkos, sincero ug walay kondisyon nga na mag-apektar sa atong kinabuhi. Sa atong mga hunahuna, lihok ug tinguha. Ang tinuod nga paghigugma sa Dios siya lamang ug wala nay lain pa. Pagtanom sa iyang mga sugo nga walay pagduha-duha. Pagtuman. Serve God by serving others. Kini nagpasabot nga ang usa sa labing maayong paagi sa pag-alagad sa Dios mao ang pagtabang, paghigugma, pag-atiman sa uban. Si Jesus mitudlo nga ang tinuod nga ang kahalandon moabot pinaagi sa pagserbisyo. Ug kung kita moalagad sa uban nga dili hinakog, kita sa katapusan magserbisyo sa Ginoo. Igsuon ang ato ang pagtabang diay sa uban dili ingon na ato lamang nakabubuton og kalipay kun dili makahimaya kita Ginoo. Isa na ka duty nato igsuon. Kailangan ta mo tabang. Isa na sa atong purpose sa kinabuhi. Sama sa ingon sa commandment igsuon. Nagiingon niya sa primero, higugmaon nato ang atong silingan sa paghigugma nato. Igsuon wala giingon na higugmaon nimo ang silingan niyo kay gwapa ha, kay gwapo. Kundi higugmaon nato sama sa sarili. For example, kung ang silingan nato gigutom, atong tabangan pakanon. Pero kung dili sa mo trabaho o napasalig-salig sa simuha, di nato pakaunon kay nganuman. No? Gi-abuse na nato siya dili sa magtrabaho. Di ba? Sama sa tuwa. Kung di ta maningkamot, walay blessing sa tuwa.
Di ba? Pero sa panahon na nasa problema, ato siyang tabangan. Pero kung ato siyang itugyan na kanang literal na pagsabot na ato na lang pakaunon, di na patrabahon, that is abuse. Imo na siyang gitolerate na di na magtrabaho. So mo na igsuon, usahay din na ito masabtan, no? Na nitabang ta sa silingan na to, sa itong mga kaila, sa mga amigo, apan ang atong amigo, wa na ning kamot siya sarili, o sa panahon na ato ang giina na di na tigatabangan kay para maningkamot ka. Ang ingnon po sa pikas, temporary tabang naman dito, imo mo kong gibiyaan. Was lang kasabot na, atos lang itudluan, na mubango silang sarili. Sama sa kong nahitabo, sa kong lolo, no? Nangayo ko kining, kuhan mo ng, sa pagluto, ito ng humot, tanglad. Nangayo ko sa kong tanglad, sa kong lolo, tagahan ko niya tanglad. Ikaduhang adlaw tanglad. Ikatulo, ang gihatag sa kuha, ugat sa tanglad. Kung sa Manilo, di mo maluto. Sa pagtanong diha sa inyo aron dili nakasikig pangayo. Sa unang murag insulto ko, pero in reality, which is tama. Na pwede mo ko magtanong, nakaproduce og dagan, nganong sige magpangayo. Kay naanad ta og sige pangayo. That is abuse, igsoon. That is abuse. Mo na ang interpret nako lahi apan nakita nako karon na ingon ana di ay. So dili ingon sa pagigugmas no silingan is ato na lang ihatag ang tanan, kung dili, tanaw na itong sarili na to, kung kailangan itong mukayo, dapat mukayo po siya. Kung kailangan itong suportahan sa iyang papanginoy, suportahan na to siya. Kung siya nagutom, pakaon na to siya, kaya wa siya makaon. Apan, kung mag-abuse na po siya, ato siyang badlungon, isa na sa paghigugma o pagtanaw sa atong mga silingan. Sorry. Kay ikatulo, keep His commandments. Obey God's words. Follow His teaching in your daily choices. Keep His commandments. Kini nagpasabot nga ang pagsunod sa mga instruction sa Dios maoy paghatag sa atong gugma, pagtuo og debosyon ngadto kaniya. Ang mga sugo sa Dios dili bugat apan gihatag aron paggiya kanato ngadto sa usa ka matarong, katagbaw ug bulahan ang kinabuhi. Ika-4, you should give God's glory. Kini nagpasabot nga ang ato ang talento, kahanas o abilidad nagikan sa Dios. Po na ison ang ato dayong talento atong gamiton sa pag-glorify sa Ginoo. Atong gamiton isuon na makahimaya sa Ginoo. Dili parang kalibutan na. Sa una isuon sa himo ko Ginoo siya nahimo kong dancer, ang akong pagsayaw ato sa mga tao para adto tay kinatawag na musikat ka. Gahimo mig steps, gahimo mig kusaon mo tanan na lang paagi para sa mga tao o para tinuod isuon para sa imuha sarili para musikat ka. Mao kana ang ako ang pagtuo sa una. Pero ang ingon sa Ginoo kanato isuon, ang atong talento gamiton para sa paghimaya kaniya. Kung aduna tay mga talento sa pagkanta, kung ikaw yabag, nga gusto ka mo kanta sa tinud-anay, ayaw kahadlok o kaulaw kung katawhan ka sa tao. Kaya imo pagkanta dili para sa tao, para sa paghimaya sa Ginoo. Usahay ang pagkanta nato dili sa tunog, kundi ang mensahe sa kanta na atong ipasabot sa atong mga katawan, sa atong mga kaigsuonan. O sapod kita mo magsuon, pag tanang to yabag, napokus ang katawa kay yabaga na yung pagkanta na diha. Pero nakalimuta na ang mensahe sa kanta mo importante. Ang Ginoo naghatag talento kanato sa matag usa. Pero ang problema nato, ang ato ginatan-aw ang mga mali na nahimo ug lain paminaw sa dunggan. O nalimtan na to ang tinuod na ang talento niya sa pagkanta, ang mensahe ay ang gusto ipasabot. Mas mubilib po ko sa mga taong yabag na tinuod na sa pagkanta kaysa sa mga taong nagkanta na maayag kag tingog. Pero ang purpose sa pagkanta is para siyang sarili na siya sikat. Di ba? Pusa, kung ato na may mga talento, maulaw. Mo na ang problema sa uban. Maulaw na kumukanta kay di man ko parehahan ni
Bara John Ray nagapog tingog. Maulaw na ko mo kining mo ampo kay gwapo kay ilang mga pagampo, mga balak-balak akong pagampo murag inistorya ra man binisaya ara kaayo walay kinatawag format. Di ba? Mao man ang realidad. Bisan ako. Maulaw ko mo ampo, maulaw ko basa, maulaw ko preach kay di mo ko may mabasa, di ko maayo English, o maglisod ko maglitok-litok ana diha. Tinuod na siya. Pero ang ingon sa Ginoo, share the gospel. Buhata para kaniya, dili para sa tao. Living every day for God. Every moment is opportunity to love and serve God, whether at work, home, school, and church. So, ginaingon igsuon na mahimo nato na mapahimot ang Ginoo sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Bisan asa ta, dili lamang sa atong mga simbahan, sa atong mga panimalay, kundi sa trabaho o uban pa. Ikatulig suon, fulfill God's plan and seek eternal life. Ang Jeremiah 29:11 nag-ingon, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Ultimately, believers seek eternal life through Jesus Christ. As stated in John 3:16 says, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believe in Him shall not perish but have eternal life." Pagkaanindot igsuon, ang plano sa Ginoo sa atoa. Igsuon no? Kung kita mo tan-aw og magandoy kita, atong tan-awon ang plano sa Ginoo. Kaya ang plano sa Ginoo mas maayo. Kaya kung ang plano sa tao atong tumanon, ang plano nato diri sa kalibutan, wala na igsuon. Kay tao lamang ta. O temporary naman ta. Pag abot sa panahon, mamatay lang yapon kita. Di ba? Ayaw kabilib ng mga bright kaayo diha ng mga genius diha ng mga tao. Na sila'y gift. It's a gift from God. Pero mas bright ka po na Ginoo kay siya naghimo anak. Muna kumutuman kita sa plano sa Ginoo, ang atong kinabuhi maplastar. Ang pangutana, unsaon nato pagpangita unsa man ang plano sa Ginoo sa ato To fulfill God's plan and seek eternal life, matag usa ka nato adunay lahi nga katuyuan nga gitakda sa Dios. Ug aron makabot kini, kinahanglan kita maglakaw diha sa pagtuo, musunod sa iya ug mosalig sa iyang kaalam. Bisan kung andalan dili sigurado, pinaagi sa pagpabilin sa mga sulundon sa iyang mga pagtulunan, kita may pagduol o magtuman sa balaang plano sa atong kinabuhi. Ang pinakadako nga gasa sa Dios sa katawhan mao ang kinabuhing dayon. Nga sa atong angkon pinaagi sa pagtuman buhat sa atong pagtuo kay Hesukristo, pagsunod sa iyang mga pagtulunan o pagdawat sa iyang grasya o kaluwasan. How to fulfill God's plan and seek eternal life. Believe in Jesus, accept Him as Lord and Savior. Repent of sin. Turn away from sin and follow God's ways. Live a life of faith and love. Love God and love others. Stay committed. Continue growing in faith and obedience. Aron matuman ang plano sa Dios sa atong kinabuhi, kinahanglan nato tinud-anay nga relasyon uban kaniya, pinaagi sa pag-ampo, pagbasa o pagtulunan sa Biblia, pagpamalandong o pagtuman sa iyang kabubuton. Naglakip kini sa iyang mga pagtulunan, pagrespeto o paghigugma ngadto sa uban o pagbilin sa pagtuo. Nasayod nga ang iyang plano
mugiya ka nato sa matag lakang. Mo kini ang tulo nato na key points og unsay ato ang purpose sa kinabuhi. To glorify God and fear God, to love and serve God by keeping His commandments, to fulfill God's plan and seek eternal life. Walay pulos ang kinabuhi kung dili kini nato i-apply sa atong kinabuhi. Kining tulo ka purpose of life mo kini ang atong prioridad na ibutang sa tungunang huna aron ikaduhang pagbalik sa Dios, sa diyang ikaduhang pagbalik sa Dios, atong makamtan ang eternal life with God na giandam sa ato ang Ginoo. Ayaw kamo kaibog sa mga pangkalibutanong butang, bahandi, mga nindot na sakinan, mga dagkong kayutaan, mga mahalon na sanina, mga kalibutanong kasakitan, ang mga bukanong nangitawag kasakitan, no? Ang mga kuan o kinitanan mahanaw lamang. Bisag ikaw pa tag-iya sa mga palasyo aning kalibutan na tag-iya ang mga dagkong mga building aning kalibutan na ayaw kamo ka ibog ana kay kung ikaw mamatay dili ka na nimo madala. Busa una naa og sunda ang tinuod na purpose of your life na gisugo kanato sa Ginoo. Okay. King Solomon historical context in Ecclesiastes 12:13 is traditionally attribute King Solomon, who was known as his wisdom, wealth, and power. Makita ka na sa Kings 3:12-13. The book unique because it explores deep logical questions about life meaning. Solomon, after experiencing all forms of leisures, knowledge, and achievements, realized that everything is ultimately vanity, sa Hebrew, hivel, meaning fleeting or meaningless if God is not the center of our life. Kung atong basahon ang librong Ecclesiastes 6:1, makita nato diha ang tinuod na kinabuhi ni King Solomon sa iyahang pagkinabuhi tungod sa iyahang pagkahibalo tanan. Iya gyud nakita na ang tanang butang sa kalibutan temporary lamang, no? Kasi pinakamaalam siya mo nang akong i-encourage na basahan yung tibok libro sa Ecclesiastes kay na diha makita niyo ang tanan sa kinabuhi ni King Solomon kung kiunsa niya pag-study kung unsa ang purpose sa kinabuhi. Fear God mo kini ang ang conclusion ni King Solomon, no, sa Ecclesiastes 12:13. Fear God, reverence, respect, and recognition of God's supreme authority. Keep His commandments. Live in obedience to God's will as revealed in His laws. This is the whole duty of man. The ultimate purpose of life isn't wealth or status, but devotion to God. King Solomon spent a lifetime searching for the meaning, and his final words tell us that life is not about chasing temporary pleasures. Instead, we should fear God, obey Him, and trust His plan. A summary: the purpose of life can be understood through three fundamental principles: to honor and revere God, recognizing His supreme authority, to express love and devotion to God by faithfully following His commandments, to align our lives with God's divine purpose, seeking eternal life through faith and obedience. How these things can be applied in our lives today? In the world of focus of success and wealth, ang mga tao nangandoy sa salapi, kahimtang o kalipay, og nagtuo na kini nagdalag katumanan. Apan si Haring Solomon ang pinakadato sa hari, ang pinakadato nga hari sa iyang panahon, nagpasidaan na kining mga butanga walay kahulugan. Ang tinuod na katuyuan makaplagan sa pagkinabuhi alang sa Dios dili sa material
nga atong kabtangan. For those struggling with life meaning, dagan ang nangutana, unsa man ang katuyuan sa kinabuhi. Si Haring Solomon naghatag og tin-aw nga tubag. Kahadlok og pagsunod sa Dios, dili kini bahin sa gidaghanon sa ato ang natigom, kundi bahin sa atong relasyon sa Dios. For decision making, kung atong itugyan ang ato ang mga desisyon sa kaalam sa Dios, imbis sa kalibutanong mga tinguha, kita magkinabuhi na mas makahulugan o mas matarong na moral. For overcoming life situation, ang kinabuhi dili matag-an. Apan ang pagkahadlok sa Dios o pagsunod sa iyang mga sugo, naghatag kini kalig-on nga pundasyon. Dili kinahanglan na masabtan nato ang tanan, ang pagsalig sa Dios igo na. Going back to our key text, my igsoon, let's be reminded that fear God and keep His commandments. This is the duty of all mankind. Mao kini ako mga pagampo igsoon, og happy Sabbath kaninyong tanan.